kahalagahan ng tao lubos lang nating nararamdaman kapag siya'y nawala sa ating buhay. Kaya't maghalo man ang balat sa tinalupan, gagawin at gagawin ang lahat. Muli lang natin siyang makasama. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Di na nakikita. Araw-araw na po kami naghahanap. Natira na lamang ay alaala. Para akong kandila na water, unti-unti natutunaw. Tanging ko dasal. Hindi ka na nakikita! Sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, alamin ang wish ng isang dalagang may Down syndrome. Tay, gusto ko na makita kasi mixing ako. Miss kita. Matatagpuan pa kaya ni Alan ang inang mahigit 2 dekada na niyang hindi nakikita. Unang kita ko lang, kumukutob na yung ano ko na talagang totoo na yun ang nanay ko. Ang pangungulila ni Vicky sa ina na umabandona sa kanya. Kung mabibigyan nga lang ng pagkakataong humabang ang buhay ng nanay ko, sana maipakita ko yung pagmamahal ko sa kanila. Paano pa muling makakabalik ang isang lalaking may kakulangan sa pag-iisip? Pag nakita mo yung nanay mo, papalakpak ka. Oo, uwi na ako. Uwi ka na tapos magmamano ka, ganito. Bless! Samahan niyo po kami sa isang oras sa mga kwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sabihin mang may kapansanan si Lani, katulad pa rin natin siyang nakakaramdam na may kulang sa kanyang buhay. At sa pagkakataong ito, hinahanap-hanap niya ang ama na kailanman hindi niya nakita. Espesyal para kay Aling Leti ang anak niyang si Lani, 23 years old. May Down syndrome kasi ito, isang uri ng kapansanan na kalimitang nauuwi sa mental retardation. Dahil dito, halos lahat ng paglalambing ng anak, hindi raw matanggihan ni Aling Leti. Pero may kahilingan daw ito na pinangangambahan niyang hindi mapagbigyan, ang makita ang ama na hindi man lang nito nasilayan. Sabi ko sa kanya, babalik din balang araw, makikita mo. Hindi ko na ako sinabing namatay na o ano, hintayin mo dumating ang panahon. Dadasal daw siya gabi-gabi dahil inaantay daw niya yung tatay niya. Parehong hiwalay sa mga una nilang asawa, sina Aling Leti at ang ama ni Lani. Within 4 years ko siya nakasama eh. Tapos nung alagaan niya, 8 months, yun, napabinyagan namin sa pangalan din niya. Kanya nagpaalam na siya sa akin, pupunta na talaga ng Saudi. 8 buwan pa lang daw si Lani nung nagpasya ang kanyang ama na mangibang bansa para magtrabaho. Nung nagpunta siya sa Saudi, hindi na siya bumalik. Sumusulat siya within 2 years. 2 years siya nagbigay ng sustento kay Lani. Pero isang masakit na katotohanan ang nilalaman ng huling sulat na ipinadala nito. Tapos sumulat na naman, nagkaroon daw siya ng family. Nintay ko siya hanggang 7 taon. Hindi siya nagpakita. Sa tuwing hinahanap ni Lani ang kanyang ama, walang magawa si Aling Leti kundi ang masaktan. Siyempre masakit sa loob mo dahil naghahanap siya ng tatay. Hindi lang ama ang gusto niya makita, aakapin daw niya. Bahala ka, sabi ko. Tago ng litrato at bulsa. Masama man ang loob ni Aling Leti sa dati niyang asawa, magiging masaya pa rin daw siya kung sakaling magkita ang kanyang mag-ama. Kung porsigido siya, mas ako dahil gusto kong masiyahan siya. Gusto kong makita niya talaga ng aakapin daw niya eh. Siyempre, lukso ng dugo, di ba? Bilang nanay ni Lani, meron naman akong sariling paninindigan na may family, guguloy mo, di ba? Ang akin hangad ko lang makita niya. Wala na. Tay, gusto ko na makita kasi mixing ako. Miss kita.
Kasi, I love you, Tay. Gusto kong kalikan kita. Pakis naman. Kung gaano katindi ang sakit na namamahay sa puso ni Aling Letty, siya namang pagkasabik sa ama ang nangingibabaw kay Lani. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Lani, maski medyo bulol ang dalaga, nalaman namin ang laman ng kanyang puso. Anong madalas mong pinagpipray kay God tungkol sa papa mo? Sana po, naningi ako ng cellphone kasi kakasala ko sa Diyos. Magdadasal ka sa Diyos. Sana bigyan ka ng cellphone. Opo. Ba't kailangan kang bigyan ni Papa ng cellphone? Saan mo gagamitin yung cellphone? Kasi nang-text ako ng tatay ko. Sana uwihin at ito. Sana umuwi na si Papa mo dito. Opo. Kaya ang kukulat sa akin. At sa pamagitan ng kanyang sagot sa isang simpleng tanong, naramdaman namin kung gaano kamahal ni Lani ang ama na nang iwan sa kanila. Galit ka sa Papa mo kasi iniwanan kayo ni Mama mo. Hindi po. Minarapat na lamang ni Aling Letty na pangalanan ng ama ni Lani bilang Vic. Sa kanyang pagtansya, magsi-53 anyos na ito sa darating na Nobyembre. Dati rin daw itong security guard sa Bureau of Internal Revenue of BIR bago nag-abroad. At ang kanyang huling balita, naninirahan na raw ito ngayon sa Barangay Longos sa Mekawayan, Bulacan. Kahit nagsusungit ang panahon ng araw na yon, dala ng bagyong Kaloy, hindi nagpatinag si Lani. Determinado kasi siya na muling makapiling ang kanyang ama, kaya't binaliwala ang matinding hagupit ng bagyo. Bakas ang pananabik sa mukha ni Lani. Nagbibiruan pa nga ang mag-ina habang papalapit na kami sa aming destinasyon. Dahil pag nakikita kayo, kilala mo na siya. Ano ba siya? Pangit. Wow. Ako. Ako ng tatay. Ay, sa'yo, pangit mo. Nasabi mo. Maganda ako. Maganda ka pa rin. Pagdating ng Mekawayan, dumiretso na agad kami sa Barangay Longos. Ano ang pangalan? Hindi naman nabigo ang mag-ina sa nakuha nilang kasagutan. Talagang nandito ho, kilala ko namin. Kanya kung hinahanap nyo, pwedeng kumbidahin o puntahan. Paano maayos mo na makita ng anak na within 23 years na sila hindi nakita eh. At para lalong makumpirma kung parehong tao ang tinutukoy nila, ipinakita ni Aling Letty ang mga larawan ng ama ni Lani. Ikaw mga bata pa sa picture, pero siya ho talaga. Ngayon na medyo may edad na ho siya. Isa ngayon ho, mamasukan siya ng security guard yata. Maaari siya nga ho talaga. Sapat na ang mga impormasyong nakuha namin mula sa aming kausap. Hindi na kami nag-alangan pa at dali-dali na kaming pumunta sa lugar kung saan di manoy matatagpuan ang tatay ni Lani. Masaya ka ba? Opo. Gaano ka kasaya? Masaya po. Ang hindi alam ng mag-ina, natuntun na ng aming grupo ang kinaroroonan ni Mang Vic. Pero tumanggi itong ipakita sa kamera ang kanyang mukha. Pinuprotektahan lang daw niya ang katahimikan ng kanyang kasalukuyang pamilya. Ikinumpisal din niya sa amin ang tunay na dahilan kung bakit niya iniwan ang kanyang mag-ina. Hindi na ako makakabalik doon dahil unang-una, nandoon nga rin yung pamilya niya, ay yung mga anak niya. Doon yun nga, limitado nga ang kuwan mo, ang kilos mo. At saka si Letty, iba ang ugali rin, matapang eh. Siyempre, kahit sino man na alam mo na hindi ka komportable doon sa pupuntahan mo, iiwas ka na lang kaysa lagi kang luhaan. Nagdaan man daw ang 2 dekadang malayo siya sa anak, hindi naman daw ito nawawaglit sa kanyang isipan. Kahit sino nga mga gusto na magkakasama-sama kayo. Kaya nga lang, sa ganun naman na mayroon man dahilan na parang hindi kayo po pwede talaga na magkasama. Hindi mo pwedeng ipilit mo yung sarili mo na hindi ka komportable doon sa kasama mo. At isa lamang ang tanging hiling ni Mang Vic para kay Lani. Sana mahaba pang buhay niya dito sa mundo at saka ay ako bilang ama
Kung may pagkakataon lang na talagang makakuha kami ng makapag-pondar lang ako ng sarili ko talaga na bahay na pwede ko siyang, di ba, tira siya roon. Siguro gagawin ko. Kahit manakanakang pumapatak ang ulan ng mga sandaling yon, hindi nito napigil si Lani. Nagpapatiuna pa sa kanyang ina. Animo, hinahabol ang oras sa pagkikita nilang mag-ama. Habang si Mang Vic, walang kamalay-malay sa nakatakdang mangyari nung mga sandaling yon. Hanggang isang katok ang muling magbubuklod sa mag-amang pinaghiwalay ng mahabang panahon. Gusto niya makita. Masaya ka na eh. Ito mga litrato mo, dala niya lahat. Pati sulat mo. Sama ka na rin sa kanya. Wala ni anumang salita ang namutawi sa labi ni Lani. Pero kitang-kita ang hindi niya maitagong pananabik. Halos ayaw nga niyang pakawalan sa kanyang mga bisig ang kanyang ama. Samantalang si Aling Letty, tila sapat na ang mga eksenang nasaksihan niya para mabura ang mga sugat na iniwan ng dati niyang kinakasama. Tila mas naging matimbang ang muling pagtatagpo ng kanyang mag-ama. Kasi gusto ko pakita ang tatay ko eh. Kasi mahalaman ko siya. Si Mang Vic, nagawa pa ngang magbiro sa gitna ng madamdamin nilang pagkikita. Iba ang kung sa mga kuwang alam matuta namamahal mo yung pa tao. Maganda naman ang anak ko, kamukha ko. Pero maya-maya lang, naging seryoso na ang himig ng kanilang usapan. Anak pasensya ka sa akin. Mabuti naman at ganun din ang pagtanggap mo na magkita tayo ngayon. Siguro hindi mo naman maunawaan yung mga kadahilanan. Hindi naman dapat magkaganon kahit sinong tao naman umaabot sa ganung punto na hindi minsan nagkakakanya-kanya landas dahil sa mga dahilan. Kaya pasensya ka na kung hindi man ako nakapunta roon. Isang bagay ang tiniyak ni Mang Vic, harangan man siya ng sibat, hindi na muling mapuputol pa ang komunikasyon nila ni Lani. Ay, matawag ko ha? Oo, pupunta kita roon. Nung gabing yon, dala pa rin ng bagyo, tila nagtampo ang mga bituin at hindi sila matanaw sa langit. Pero ang mga mata ni Lani, nagniningning sa labis na kasiyahan. Dahil sa wakas, kapiling na niya ang ama na matagal na niyang pinangarap na makasama. Matagal na panahong tiniis ni Vicky na mabuhay na wala ang ilaw sa kanilang tahanan. Maliit pa lang kasi siya nung siya'y inabandona ng sarili niyang ina. Upang maibsan ang mabigat na pasaning kanyang dinadala, hahanapin niya ang taong nagluwal sa kanya. Pinakbet ang pinaka-specialty ni Vicky, 30 years old. Sa lahat daw kasi ng putahing na iluto na niya, ito ang pinakamasarap. Swak na swak daw ang lasa. Tumatatak ang tamis, alat at maging pait na hatid ng sari-saring gulay na sahog nito. Pero isang kakaibang pait naman ang nananatili sa kanyang nakaraan. Ito ay ang katotohanang mahigit 2 dekada na niyang hindi nakikita ang ina na nag-iwan sa kanya. Parang kuting na iniwan ka na lang sa isang tabi nung magulang mo. Parang ganun, pinabayaan. Parang ganun. Pero hindi nila inisip, nag-anak sila. Hindi nila inisip na kung kaya nilang buhayin o hindi. 9 na taong gulang lamang daw si Vicky noon nung ipagkatiwala siya ng kanyang ina sa kanyang tiyahin. Nagkahiwalay kami nung nanay ko. Nung iniwan ako dun sa tita ko sa Quezon Province, iniwan ako ng mama at papa ko. Tapos yun nga, nung iniwan ako, sabi nila, babalikan daw ako. Yun na raw ang huling araw na nakita niya ang kanyang ina. 1 buwan yata ako nung umiiyak. Kasi yun nga, iniwan ako ng mga magulang ko. Tapos sabi pangako nila, babalikan daw ako.
Tapos, hinintay ko lumipas yung mahabang panahon. Hinintay ko silang bumalik, tapos hindi na nila ako binalikan sa tiya ko. Pero tila simula pa lang ito ng mga pagdaraanan ni Vicky. Sanhi ng matinding kahirapan, napilitan rin ang kanyang tiyahin na ipagkatiwala siya sa kanyang elementary school teacher noon. Ang pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng ina, pinunan ng mga taong kumalinga sa kanya. Kasi pinayahan ako ng guardian ko tsaka ng mga magulang ng friends ko. Sabi nila, intindihin mo na lang kung bakit ka pinamigay nung tunay mong magulang, ganun. Siguro nga hindi ka nila kayang buhayin, ganun. Hindi kayo kayang pag-aralin, kaya kayo ganyan. Binigay sa ibang tao pang mabigyan ng tamang education. Sa lahat ng pinagdaanang pagsubok ni Vicky, naging piping saksi si Aling Perla, ang kanyang elementary teacher, na buong pusong nag-aruga sa kanya. Siya pinagsasabihan ko. Sabi ko, kahit ikaw hindi lumaki sa magulang mo pa rin yun. Siguro ikaw may dahilan kung bakit kayo ipinamigay. Sa kabila ng katotohanang iniwanan ng kanyang ina si Vicky, hinihikayat pa rin siya ni Aling Perla na hanapin ito. Lalo pa ngayong ulila na rin si Vicky sa ama. Yun kung ibang bata na talagang ipinaampon, ay pag nalaman na sila ampon, hinahanap ang magulang, di ba? Kaya ikaw huwag mong tanim ng galit sa nanay mo. Yun ay may dahilan. Kasing lamig man ng yelo ang puso ni Vicky, dala na ng nadaramang hinanakit sa kanyang ina. Dinadaig pa rin ito ng nag-aalab na pangungulilang kanyang pinagdaraanan. Yung pagmamahal ko siyempre sa magulang ko, siyempre, parang masigit pa sa pagmamahal ko sa sarili ko kasi doon nga ako nagsimula sa kanila. Kung wala sila, wala din ako. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Vicky, nalaman namin ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa kanyang ina. Salvacion Benamera Bonina ang buo nitong pangalan. Naglalaro sa pagitan ng 70 to 75 years old ang edad nito at ang huling balita na nasagap niya, kasalukuyan daw naninirahan ng kanyang ina sa probinsya ng Camarines Sur. Madilim pa noon pero bumiyahe na kami papuntang Bicol. Hindi iindahin ang 10 oras na biyahe. Matagpuan lamang ang pinakamahalagang tao sa buhay ni Vicky. Siguro masasabi kong mahal na mahal ko siya. Kaya ako siya hinahanap. Dahil gusto ko siyang makita. Tapos gusto kong maramdaman na may nanay ako. Kalat na ang liwanag ng araw nung dumating kami sa Camarines Sur. Pero mahigit 4 na oras pa ang kailangan naming bunuin upang makarating sa bayan ng Bato. Base kasi sa aming mga naunang pananaliksik, may isang nagngangalang Salvacion Bonina ang naninirahan sa nasabing bayan. Nung mga sandaling yon, walang imik si Vicky. Waring nagmumuni-muni sa mga maaring maganap, ilang oras na lang ang magdaraan. Nagpipray ako na sana makita ko sila. Kung sana buhay pa sila. Pasado alas 11 na ng umaga nung narating namin ang bayan ng Bato. Una naming tinungo ang tanggapan ng alkalde ng nasabing bayan. May information po kayo tungkol sa nanay po, yung Salvacion Benamera po. Yung mga Benamera tsaka yung Bonina, talagang taga-Pagatpatan yan, talagang taga-Coastal Barangay yan, San Isidro, Pagatpatan, Payak. Ako nakakasiguro ko na yung mga Benamera at Bonina, taga ron yan sa barangay na yon. Sa narinig, gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ni Vicky. Sapat na ang kumpirmasyong kanyang narinig mula sa kausap para magkaroon siya ng munting pagdiriwang. Wala na kaming sinayang pang sandali. Agad kaming nagpasama sa barangay Pagatpatan, sa lugar kung saan di umano nakatira si Salvacion. Hindi namin inasahan na matarik at lubak-lubak na daan pala ang aming tatahakin. Ang hindi alam ni Vicky, nakapagsimula na ang aming grupo sa paghahanap sa kanyang ina. Dito sa kabundukan ng Pagatpatan namin natagpuan si Aling Salvacion, 70 years old. Sa kanyang edad, malakas pa rin ang matanda.
At dito na namin nalaman ang tunay na dahilan kung bakit hindi na niya binalikan ang kanyang anak. May kuyang gaya kami na napatay kayo sa kapatid ko. O dahil naman kami pinabalik doon. Tangang iyon magpapa-eskwela siya sa kami nag-titiis, ma'am. Pero sa dapit hapon ng kanyang buhay, puno pa rin ng pananabik si Aling Salvacion sa kanyang anak. Umaasang minsan, isang araw, mapapatawad siya ng kanyang anak. Bukod na nung kusang dahil yaman ko niya sa paano na dahil man siya iwalat dumana. Kami, grabe pagtios. Ang pangarap ko ka, naku, yung sa Diyos na dahil man lamang mga kunya siya, tinda. Sa labis na pagkasabik, hindi na nagdalawang isip si Vicky na akyatin ang lugar kung saan maaring matagpuan ang kanyang ina. Tagaktak man ang pawi sa pag-akyat sa bundok, wala siyang pakialam. Ang mahalaga, muling makita ang taong kukumpleto sa kanya. Walang kamalay-malay si Aling Salvacion na ilang di pa na lamang ang layo nilang mag-ina sa isa't isa hanggang sa Mahal po ako si Nanap. Hindi kami punta doon, ang tamalayo, wala kami pira. Animoy telenovela, dagsa ang mga taong sumaksi sa pagkikita nilang mag-ina. At sa bawat himaymay na mga salitang pinakawalan ni Vicky, dama ang hinanakit ng ilang dekadang kilimkim. Yung gusto ko lang tanong sa kanya, bakit niya ako iniwan nung maliit pa ako? Ganun. Ang dahilan niya. Wala ni anumang salitang pinakawalan si Aling Salvacion. Tinanggap na lamang niya ang lahat ng mga pasaring ng kanyang anak. Dahil sa sa nanay ng mga kaibigan ko at saka ng guardian ko, pinagpayuhan nila akong hanapin daw kita. At kung intindihin ko na lang daw kung anong pagkakamaling nagawa mo sa akin. Pero sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal ng anak sa kanyang ina. Kaya po kita hinanap para gusto ka lang po sabihin sa'yo na mahal po kita. Napawi na ang lahat ng mga mapapait na alaala na naghiwalay sa mag-ina sa mahabang panahon. Unti-unti na rin naghihilom ang iniwang sugat ng nakaraan, lalo pat sabay na nilang haharapin ang mga panibagong yugto ng kanilang buhay. Yung pangungulila ko sa ina, kumpleto na ngayon kasi nandiyan na nga siya, nakita ko na. May kapansanan sa pag-iisip si Alex kaya't hindi siya makuhanan ng matinong impormasyon tungkol sa kanyang pamilya. Suntok sa buwan nga raw na makakauwi pa siya sa kanilang tahanan. Pero dito po sa aming programa, walang imposible. Sa unang tingin, mukhang normal na tumatakbo ang buhay ni Aling Letty, 57 years old. Tahimik, simple kung titignan mo siya, tila walang kaproble-problema. Ngunit si Aling Letty, may kinikimkim din palang mga hinanakit at alalahanin. Magdadalawang taon na kasing nawawala ang kanyang bunso na si Alex. Umiiyak ako doon. Na sana ka ako umuwi na yung anak ko. Dahil kung hindi ko nga matanggap na mawala yung anak kong gano'n anak. Kung kailan ka ako lumaki siya, sa kanya siya mawala. Bunso sa 7 magkakapatid si Alex. Isa na nga lang ito sa 2 anak ni Aling Letty na nakakasama pa niya sa buhay. Naglaho pa na parang bula. Ano to, nung pa lang siya, 5 taon. At ang labis pang ipinangangamba ni Aling Letty, may kapansanan si Alex sa pag-iisip. Yung parang embon na sa kanya yun dahil magmula nung malito yun, madalas siya nagkakasakit ng yung nakukumbulsyon. Base sa salaysay ni Aling Letty, nasa Maynila siya noon at kasalukuyang binubuno ang kanyang mga labada nung isang nakagigimbal na balita ang kanyang natanggap mula sa kapitbahay. Nawawala raw ang kanyang pinakamamahal na bunso. Ano nangyari yun? Nasaan ang anak ko? Bakit? Anong nangyari? Eh siguro, saka sumakay hanggang na siya. Hindi na nakabalik sa amin. Dali-daling umuwi si Aling Letty sa kanilang lugar sa Bulacan para hanapin ito. Pero hindi pa rin lumitaw si Alex.
Masayahin at mapagmahal daw si Alex, kung kaya't damang-dama ni Aling Leti ang puwang sa kanilang tahanan, sanhi ng pagkawala nito. Talagang hinahanap-hanap ko siya, yung ganong lambing niya. Dahil minsan, pagka sinusumpong mo ako ng sakit ko, minsan ganyan na, lalo pagka high blood ako, nahihilo ako. Minsan naiiyak na nga lang ako. Dahil kako kung nandito yung anak ko, hinihilot-hilot niya ako sa mga ganong parte ng katawan ko. Kaya nga nung wala ko siya, namimiss ko talaga siya. Dahil nga hinahanap ko yung mga ganong ginagawa niya sa akin. Ngunit si Aling Leti, pilit nilalabanan ang kalungkutan. Kaya naman sa oras ng pagsubok, ang Panginoon ang natitira na lang daw niyang sandigan. Sa Panginoon, lagi ho ako nagsisimba. Inaano kung sana makayanan ko yung ganong pangyari sa anak ko. Inaano ko siya na sana naman kako, walang mangyari sa anak ko na masama. Dahil hindi ko yata ako matanggap na may mangyari sa anak ko. Kahit na ganon may kapansanan. At ang mga panalangin ni Aling Leti, dinidinig naman pala ng Diyos. Nung nakaraang April 11, sa aming regular na pagpapakita ng larawan ng mga nawawala sa Sana'y Muling Makapiling, tiyempong naipalabas namin ang mukha ni Alex. Isa pala siya sa mga pansamantalang nanunuluyan sa Josefa Bella Center sa Mandaluyong na aming nakuhanan. Kaya naman ang dating malungkutin ng si Aling Leti, tila nabuhayan ng loob. Ang naramdaman ko talaga, tuwang-tuwa ako na makikita ko na siya. Yun ang naramdaman ko. Sana na makikita ko na siya, na makakapiling ko na ang anak ko. Sa pagkakataong ito, pananabik na ang nagahari kay Aling Leti. Ramdam na niya, magkakasama silang muli ng kanyang anak. Nung araw ding yon, dinatna namin dito si Alex sa Josefa Bella Center o JFC. Nakakatuwang napakakulit nito at napakadaldal. Hindi mo aakalaing wala ito sa piling ng kanyang minamahal. Wow. Lizzie. Nagawa ko siya ng pinggan, ma. Marunong ka maghugas ng pinggan. Lizzie. Ayon sa social worker na si Lourdes Amad, inihabilin daw sa kanila si Alex ng DSWD ng probinsya ng La Union noong March 2005. Ang edad niya, approximate 20. Ma'am. Tawag. Hindi niya masabi pati edad niya. Ang sinasabi lang niya pagka itong bata na to, itong kliyente na to, pagka sinabi mo, kung ano yung sinabi mong salita, kaya niyang gayahin. So pag tinanong mo siya, ang nasasagot lang niya, parati lang, anong pangalan ng mama mo? Mama ko, ganun lang. Saan ka uuwi? Sa mama ko. Anong pangalan mo? Alex. Minsan, Alex. Ganyan. At simula nung napunta sa JFC si Alex, kapansin-pansin daw ang kanyang pagbabago. Kasi yung unang punta niya dito, nung last year, hindi siya yung ganyan, yung aura ng mukha niya malungkot. Ngayon, lagi na siyang nakatawa kahit nabungal siya. Ngunit kahit wala sila gaanong mapigang impormasyon mula sa kanya, kapansin-pansin pa rin daw ang kagustuhan nitong makauwi. Uwi ka na ba talaga? Gusto mo na talaga? Ayaw mo na sa amin? Ayaw na? Ayaw na dito? Bakit? Wala ka namin. Ha? Uwi ka na? Kakain. Dahil kakain ka. Wala na ako kain. Yun. Amen. Sa inyo ka nakakain. Hindi ka na malulungkot. Pag makita mo yung nanay mo, anong gagawin mo? Pag nakita mo yung nanay mo, papalakpak ka. Uwi na ako. Uwi ka na tapos magmamano ka, ganito. Bless. Ang sabik na si Alex, walang kamalay-malay na malapit na niyang magawa ang mga bagay na ito. Kasabay ng pagdating ni Aling Leti dito sa JFC, dumating na rin ang pinakahihintay niyang sandali sa kanyang buhay. Kilala mo pa na. Oo. Sabi niya nga ba eh. Aba. Siya na. Siya mama mo. Oo. O, ano pa
mag-ina na halos 2 taong hindi nagkita, hindi na napigilan ang sobrang tuwa. Hindi mo magdadalawang taon na siya sa Mayo. Galing na sila sa loob. Pati ang ate ni Alex na si Araceli, hindi na rin naawat ang bugso ng kanyang damdamin. Kasama nila. Ano? Yan. Yan. Oo. Kilala niya. Lagi Ka na, aalis ka pa? bote na bote. Aalis ka na? Aalis ka pa doon sa atin? Eh, sinasabi ko kasi sa'yo eh. Huwag kang aalis ng bahay. Tingnan mo nangyari sa'yo. Ang tagal lang hindi kita nakita. Ngayon, iiwan na muna ni Alex ang kanyang naging mga kaibigan at ang kanyang naging pansamantalang tahanan. Pupunan na muna kasi niya ang puwang na iniwan niya sa puso ng kanyang pamilya. Gaano nga ba kasakit ang lumaki na walang ina? Gaano kahirap ang mabuhay na walang gabay? Ito ang kwento ni Alan at kung paano niya muling natagpuan ang ilaw ng kanyang buhay. Tatlong taon nang namamasukan bilang utility sa opisinang ito sa Cebu si Alan, 36 years old. Mga bubong daw ang ekspertong-eksperto na niyang nireretoke. Tapal King kung siya'y tawagin. Wala raw kasing butas na nakakalusot sa kanya. Pero isang butas ang hindi niya matapal-tapalan, ang puwang sa kanyang puso. Dulot ito ng mahigit 20 taon na pagkawalay niya sa kanyang ina. Sana magkita pa kami ulit. Hanggang buhay pa kami kasi yung buhay natin, pinahiram lang natin dito sa Panginoong Diyos. Habang nandito pa tayo, kailangan kong mahanap siya kung ano bang sitwasyon niya ngayon. Ganyan. Kasi hindi naman siguro mahirap mahalin uli. Pero ina ko pa rin siya. Ang batayan na lang ni Alan sa kanyang nakaraan, ang mga kwento ng kanyang lolo't lola. Iniwan daw ng isang Hapon sa Davao ang kanyang ina matapos itong mabuntis. Hindi raw matanggap ng kanyang ina ang mga nangyari at si Alan daw ang tila paalala sa madilim na kabanatang yon ng buhay ng kanyang ina. Dahil dito, Iniwan ako doon sa lula't lola ko. Yun, pumunta sila ng Maynila. Hindi ko na naalam na yung iniisip ko na ina, yun na ang lula't lolo ko. nagkaroon naman daw silang mag-ina ng tsansang magkita at magkakilala nung siya'y 10 taong gulang. Pero laking gulat niya na may iba na pala itong pamilya. Dumating yung pagkakataon na umuwi sila sa Davao. May dala ng yung isang babae na anak nila. Kaya doon tinatawag ko na Manang kasi hindi ko naman alam kung siya ba yung ina ko talaga. Nung lumaon, muli rin silang pinaghiwalay ng pagkakataon. At tila nagkasunod-sunod ang malas ni Alan dahil hindi nagtagal, pumanaw naman ang kanyang lolo't lola. Pakiramdam ni Alan, nag-iisa na lang siya. Higit lalo nung araw ng kanyang kasal. Pero sadyang ang sugat, kayang paghilumin ng panahon. Ngayong pamilyado na si Alan, nasapawan daw ng pananabik ang nooy sama niya ng loob sa kanyang ina. At ang talagang nag-udyok kay Alan na hanapin ang kanyang ina, ang kanyang mga supling. Ayon kay Alan, Amparo Alviola ang buong pangalan ng kanyang ina. Malaki raw ang pagkakahawig nilang mag-ina base sa kwento pa ng kanyang lolo't lola. Nakapag-asawa rin daw ito ng isang nagngangalang Eduardo Lim. At ang huling balita ni Alan, nakatira ang mga ito sa Cabuyao, Laguna. Nung gabi ring yun, lumipad kami mula Cebu City papuntang Maynila. Sa pagkakataong ito, iba raw ang pakiramdam ni Alan. Kinakabahan ako, baka magkikita na kami bukas. Kinabukasan, maagang nagising si Alan. Ni hindi na nga ito nagpalit pa ng damit.
Kung pwede lang hatakin ni Alan ang oras, ginawa na siguro niya. Makarating lang agad sa Kabuyaw, ang lugar kung saan di manoy nakatira ang kanyang ina. Hindi nagbabago yung mukha niya. Matatandaan ko pa rin yun. Una naming sinadyang munisipyo ng Kabuyaw. Kukumpirmahin namin kung dito nga sa bayang ito nakatira ang nanay ni Alan na si Amparo. Ito yung Amparo Alviola Lim. Tapos ang address niya dito sa 10364 Bagong Silang, Barangay Sala, dito sa Kabuyaw. Positibo, rehistradong botante nga ng bayang ito ang isang Amparo Lim. Nanganak sa Yun na. Sigurado na ako dyan. Agad-agad, tinungo na namin ang Barangay Sala. Parang kamukha ko lang yan eh. Kaya nga na, pag unang kita ko lang, kumukutob na yung ano ko na talagang totoo na yun ang nanay ko. Kasama ang ilang barangay official, tinahak namin ang daan papunta sa bahay ni Amparo. Magaan na yung feeling natin. Parang gusto ko nang yakapin. Kahit alam naming sabik na si Alan sa posibleng pagkikita nilang mag-ina, iniwan muna namin siya sa sasakyan. Baka kasi mabigla si Amparo sa hatid naming balita. Ano ang bahay ni Amparo? Hoy, Amparo! Sa kabila po. Sa nanay ko po. At tiyempong kapatid pa niya sa ina ang kanyang nasalubong. Kuya, Amparo ano po? Lim. Pwede mo po ba kami samahan niya? Amparo Lim, ha? Mabilis namang natunton ang tirahan ng ina ni Alan. Tanghali po. Nay, pwede po magtanong? Sino po ba si Amparo Alviola Lim? Dito namin nalaman na matagal na panahon na rin palang inaasam-asam ni Amparo na makita ang kanyang panganay. Titingin na lang ako litrato niya kasi may litrato naman ako sa kanya eh. Tsaka kamukha rin siya sa pangalawa kong anak. Ayun, doon na lang ako titingin na gusto ko siya. Aminado si Amparo, malaki ang kanyang pagkukulang sa anak na iniwan niya noon sa Davao. Nagsisisi talaga ako na hindi ko siya naisama dito sa Maynila. Gusto ko nga pumunta ng Davao eh, para magkita kami. Ang mahal naman ng pamasahe. Tsaka yung mga anak ko dito, hindi ko rin maiwanan kasi may mga trabaho. Walang mag-asikaso. Panay na raw ang panalangin ni Amparo na makita ang anak. Ultimo nga sa mga shooting star at bulalakaw. Ito raw ang hiniling niya. Nakakita ako na yung lumilipad sa langit. Sabi, mag-wish nga daw. 3 wish ko nga noon na makita ko siya. Dari, asa na ni Lupita? Ilang sandali pa ang pinakahinihintay na sandali ng mag-ina. Dito ba yung bahay ni Amparo Alviola? Pasok na. Tawa mo naman. Nakakatuwang mainit din ang naging pagtanggap kay Alan ni Eduardo, ang asawa ni Amparo. Na ginawa ko ito para lang tayo magkasama ulit. Labis na kagalakan ang maaaninag sa mukha ni Alan. Ito na siguro ang pinakapruweba na patawad na niya ang kanyang ina. Oh, kamukha, di ba? Baka Hindi na kayo bumalik. eh, mahirap nga pagbalik na ang layo na ng pamasahe. Tapos nabalita ako, nasa Cebu ka na. Pero walang problema yun, walang problema. Yung ano natin ngayon na nagkakita-kita tayo muli. Agad na ibinida ni Alan sa ina ang kanyang asawa at mga anak. Ito yung misis ko, ito yung panganay, pangalawa, ito yung pangatlo. Babae. Babae ang pangatlo. Sa sobrang kasiyahan, hindi na rin ito naiwasan pang magbiro. Ngayon, tingnan mo, si Sharon yan. Anong taon niya? Anong ano? Sharon Kumuta. Yan, yun ang misis ko. Yun ang pinakamaganda sa loob ng puso mo. Puso ko, yun. Kakaibang kislap ang sumisilip sa mata ni Alan habang kausap ang kanyang ina. Ito na nga marahil ang pinakamaligayang sandali sa kanyang buhay. Simula na rin daw ito ng regular nilang komunikasyon. Dati sa panaginip lang daw niya nakakasama ang kanyang ina, pero ngayon, gising na siya. At ang minsay suntok sa buwan na pangarap, ngayon, isa nang nagdudumilat na katotohanan. Sa wakas,
Natapalan na ni Alan ang lahat ng mga butas at kakulangan sa kanyang buhay. Totoo na itong nakaharap yung nanay ko kasi nakita ko naman nandito na sa tapad ko ngayon. Malinaw na pag-iisip at matibay na kalooban. Yan ang ating mga sandata sa paghahanap sa mga nawawalang mahal natin sa buhay. Huwag rin po nating kalimutang manalangin dahil yan ang pinakamabisang sandalan sa mga hamon ng buhay. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Ngayon, di na nakikita ang nakasanayang kasama. Naiwan ay pangungulila, natira na lamang ay alaala. Kapit